الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Una sa lahat, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa itong pagtitipon natin ngayon. At bago ko umpisahan ang aking mawdu', ang aking tatalakayin ngayon ay congratulations sa inyo lahat. Mubarak sa inyo lahat dahil sa dahil sa nakamit ninyong graduation ninyo sa Islamic Center. At pasalamatan din natin ang tagapagturo ninyo na si Sheikh Muslimin at si Sheikh Saad at sa lahat ng mga nagtuturo sa inyo. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alalahanin natin na ang knowledge, ang kaalaman sa Islam ay isa sa pinaka-importante sa atin ngayon dito sa dunya, dito sa mundo. Napaka-importante ng kaalaman. Kaalaman ng syar'i, kasi maraming kaalaman dito sa mundo. Okay? Ang tinutukoy na kaalaman dito, ang knowledge or ilm, ay yung ilm al-syar'i, yung kaalaman na nanggaling mismo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mula sa Quran o mula sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang ilm, mga kapatid, o ang kaalaman or knowledge, magbibigay ko sa inyo ng kahit dalawang kahalagaan o importansya ng kaalaman, kahit dalawa lang. Kasi medyo hindi talaga paghahanda na change ko yung topic ko. Una, itong kaalaman na to or knowledge, at al-ilma irdul anbiya wa tariqun ila al-jannah. Itong kaalaman na to na napag-aralan ninyo ngayon ay pamana ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, itong kaalaman na to na napag-aralan ninyo ay isa itong pamana ng mga Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung mga ulama, yung mga may kaalaman sa Islam, may kaalaman sa Quran, may kaalaman sa hadith, sila yung mga tao na binigyan ng mga Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng pamana. Ibig sabihin, nakakuha sila ng pamana mula sa mga propeta. Yung mga propeta, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, wala silang matanggap na pamana kahit dirham na niya o mga dinar, yung pangalan ng salapi dito sa bansang Arabo. Wala silang makukuhang mana dyan. Ang nakukuha lang nilang mana ay yung ilm, yung kaalaman, o yung knowledge na nagmumula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Idha kunta min ahli al-ilmi yarid Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung ikaw ay nagsaliksik ng kaalaman o kung ikaw man ay may kaalaman, isa ka sa nakapag-aral, tandaan mo na isa kang tagapagmana ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, example, ikaw na alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, binigyan ka ng pamana ng lolo mo, ng kayamanan. Ano bang gagawin mo sa pamana na to? Siyempre, iingatan natin yan. Pahalagahan natin yan. Kasi pamana ng ating lolo o ng ating mga magulang. So, ganun din ang ilm, ganun din ang kaalaman. Itong ilm na to, itong knowledge na to, itong kaalaman na to, na binigay o ipinamana sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dapat natin ingatan, dapat natin pahalagahan.
Paano ba natin pahalagahan ang ilm? Paano ba natin pahalagahan ang kaalaman na nasa lisik natin ngayon? Una, ituro mo ang iyong kaalaman na nalaman mo dito sa Islamic Center. Pangalawa, pagbibigayan ng payo sa bawat isa. Napakahalaga yan sa mga taong sumasaliksik ng kaalaman sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, annal ilma yabqa wal mala yafna. Ang ilm, ang knowledge, ang kaalaman, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay hindi nawawala. Kumbaga, nasa katayuang permanente siya. Yung ilm, hindi nawawala. Ano bang term yan? Hindi nawawala. Kumbaga, nakatalim na. Oo, parang gano'n, nakatalim na o basta hindi nawawala. Hindi nabubura, naging permanente siya sa isang bagay. Wal mala yafna, at ang kayamanan or pera, yan ay nawawala. Halimbawa ngayon, ngayon ay araw ng sahod, siguro. Ngayon, araw ng sahod. Lahat naman tayo dito ay nagtatrabaho, di ba? So, isipin ninyo, itago natin sa isip natin na oras may sahod tayo ngayon. Bukas o sa makalawa, mawawala ang sahod natin, di ba? Kasi ang kayamanan or pera ay nawawala. Nawawala yan. Pero ang ilm, ang kaalaman, ang knowledge na nasaliksik natin ngayon, natutunan natin ngayon mula sa ating mabubuting Sheikh Muslimin, na si Sheikh Saad, hindi yan mawawala, kapatid. Ang isang estratehiya kung paano hindi mawala ang ilm, ang kaalaman, ay ituro mo ito sa iyong kasamahan. Ituro mo ito sa iyong pamilya. Ituro mo ito sa society, sa lugar mo. Hindi mawawala ang ilm. Kung baga, i-share mo yung mga natutunan mo dito sa Islamic Center. Inshallah ta'ala, hindi mawawala ang ilm. Kung taos-puso ka, sumaliksik sa Allah, sumaliksik sa ilm ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Abu Hurairah radhiyallahu anhu, isa siyang sahaba. Ang sahaba, ito yung mga tao na nakita nila mismo o nakasama nila yung Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung kapanahunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Abu Hurairah, isa siya sa sahaba na masasabi natin pinaka-miskin, walang pera, mga pobre, sa ating pobre. Si Abu Hurairah ay isa sa mga sahaba na pobre sa kapanahunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May isang sahaba na nagtanong, si Abu Hurairah ba ay kumbaga nababanggit sa kapanahunan natin ngayon? Kasi si Abu Hurairah nga, dahil na siya ay isa sa mga pobre at isang araw ay nagugutom siya. Dahil sa gutom niya ay parang nahihimatay siya sa gutom. Siguro dahil wala siyang pagkain. Isa siya sa pobreng sahaba sa kapanahunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isang sahaba nagtanong, itong si Abu Hurairah ba ay parang nababanggit pa ang pangalan niya sa kapanahunan natin? Isang sahaba nagsabi, oo, sabi niya. Nabanggit ang pangalan niya. Kasi may mga sahaba na nababanggit parati ang mga pangalan nila dahil sila ay may kayamanan. Dahil sila ay may pera. Pero itong si Abu Hurairah, hindi siya nakilala bilang rich, bilang mayaman, o bilang maraming pera. Pero nakilala si Abu Hurairah sa kapanahunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sa kanyang hadith. Kasi si Abu Hurairah radhiyallahu anhu, isa siya sa pinakamaraming hadith sa kapanahunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So doon siya nakilala dahil sa ilm, kaalaman, knowledge na nakuha niya mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi
sallallahu alaihi wasallam na dalil, ebidensya na ang kaalaman ay hindi nawawala. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih." Kapag daw mamatay na, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang isang tao ay mapuputo na sa kanya ang lahat ng kanyang mga gawain. Pwede na lang ang tatlo nito. Una, yung mga kawang gawa na sadaqatin jariyah. Yung mga kawang gawa. Pangalawa, yung kaalaman o yung knowledge na may pakinabang. Kasi siyempre, may mga knowledge din dito sa mundo na wala namang pakinabang. Ang ibig sabihin ng knowledge dito, ang ilm dito, ay ang ilm al-syar'i na may pakinabang sa atin dito sa mundo at doon sa kabilang buhay. Awalan yung salih yung tafa'uhin, iyad'u lahu. At yung anak mo na makakapagbuha sa'yo pag namatay ka na. Ito yung mga tatlo na hindi mapuputol sa'yo. Halimbawa, isang tao namatay, nung hindi pa siya namatay, ay meron siya mga kawang gawa na naipatayo sa kanyang lugar. Halimbawa, si brother na nakatagpilan, nung hindi pa siya wala sa mundo, wala, sample lang ha? Sample. Nung hindi pa nawala si Pro sa mundo, nagpatayo siya ng ganito, Islamic Center. Halimbawa, itong nagpatayo ng Islamic Center. Nung namatay yung nagpatayo ng Islamic Center o yung expose ng Islamic Center, habang ginagamit na itong Islamic Center bilang pananalisik, ginagamit bilang pag-aaral ng mga new Muslim o pro-Muslim, makakamit ngayon ng timpala sa kabilang buhay. Pangalawa, pag ikaw ay nag-aral, pagkatapos sa iyong pag-aaral ngayon, makatapos kayo manaliksik, pero hindi pa tapos ang pag-aaral ninyo. Kasi walang katapusan ng pag-aaral. Kahit pa man nag-graduate tayo sa Islamic Center, nag-graduate tayo sa kolehiyo, o kahit sa universidad, ay hindi pa, kumbaga, hindi pa tapos ang ating pag-aaral. Kasi yung ilm, napakalawak. Si Pro, pag siya, hindi na si Pro kasi, pag isang tao namatay, nung hindi pa siya namatay, ay tinuro niya yung kaalaman niya sa isang tao o itinayo niya sa ibang tao, sa society, sa lugar niya. Pag namatay yung isang tao niya, at yung tao na yun na tinuruan niya at itinuro niya sa kasamahan niya, ay insyaAllah ta'ala makakamit na yung gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. O ikaw ba may anak na nakapag-aral sa ilm al-syar'i, nakapag-aral sa Islamic Center o Islamic University, at ikaw ay pumanaw, pero itong anak mo ay nagpatuloy na nananaliksik ng kaalaman at itinuro niya yung kaalaman niya sa ibang tao, insyaAllah ta'ala ay makakamit niya ang gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, after ninyo dito, huwag niyo isipin na tapos na yung pag-aaral ninyo. Kasi nga, ang pag-aaral, kapatid, halimbawa ngayon, ito bilang advice. Nag-aaral kayo ngayon. Pagkatapos huminto kayo ng mga 1 buwan, 2 buwan, wallahi, malilimutan ninyo pinag-aralan ninyo. Wallahi, malilimutan ninyo ang inyong pinag-aralan ngayon. Pero pag ganoon, once ikaw ay nakagraduate ngayon sa Islamic Center, itago mo sa isip mo, itago mo sa puso mo, na ikaw ay nagsisimula malamang manaliksik.
itago mo sa sarili mo na ang ilm al-syar'i ay napakalawak, walang hangganan yan. Basta ang gawin natin sa ating mga sarili ay sinasabing pagre-review. Pagre-review kasi kumbaga napagdaanan ko, kumbaga halimbawa ikaw ay makapag-aral, pero saan mo din siya sasaan? Kasi isang taon na po hindi nakarinig sa totoo lang. May mga nalilimutan ko sa totoo lang, pero ito ay advice ko sa inyo para hindi nyo malimutan ang mga napag-aaralan ninyo. Parati kayong manaliksik. Kung ngayon ay 90% ang ijtihad ninyo, ang pananaliksik ninyo, ay gawin yung 100% kung ninyo pa. Huwag kayong magsawa mag-aaral kahit walang katapusan ng pag-aaral. Isa sa strategy gaya ng sinabi sa inyo, ipayo ninyo, ituro ninyo ang kaalaman ninyo sa kapwa ninyo. Magdaraw kayo. Yan ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-din an-nasiha liman qala ya Rasulullah lillahi wa likitabihi wa li rasulihi wa li a'immati muslimina wa 'ammatihim. Wa 'ammatihim ay pag kayo ay magkaroon sa Pilipinas, sa Timura, ay kailangan na ipayo ninyo o i-share ninyo sa inyong mga kalugar, family, yung mga natutunan ninyo dito. Huwag kayong matakot. Hanggang nyo ko lang, muli ay pabalat sa inyo, congratulations sa inyo dahil sa nakamit ng kaalaman. Wasallahu subhanahu wa ta'ala. Wa ila huna akhtimu kalami ma'a syukran lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.